For today's video guys, ang hot ko talaga pag pinagpapawisan. O see? Oh, ganda ko pala guys kapag kapuyat. Sa totoo lang hindi sana ako maliligo. Hindi sana ako maliligo guys. Pero ngayon, nagluluto ako. Nilagyan ko siya ng beans, yung aking beef, para may gulay-gulay yung mga kids ko. So, with potato. Hindi siya sweet potato. Ayan, maliligo ako after nito guys. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ilalagay ko muna to. Ito yung niluluto ko guys. Mukhang masarap siya pero ang totoo, salty. Parang yung egg niya. Cha. Ayan. Ayun, may sasabihin pala sa inyo guys. Meron akong panood na social media influencer. Oh. May napanood ako guys, social media influencer. May tsura naman siya, sexy. Hindi naman, cute lang yung jowa niyang lalaki. Hindi naman gwapo. Kung ikukumpara ko yung jowa ko sa jowa niya, parang iba lang yung mata ng jowa ko kasi singkit. Pero Pilipino siya. So, ayan. Si ate, advice ko kay ate, o nag-advise ako sa sarili ko kasi never naman ako na-broken. Kasi, feeling ko hindi naman ako kapalit-palit. Siguro si kuya, tumikim lang. Tumikim lang siya ng ibang putahe. Kaso ang masakit, kasal siya. Dapat nagsampa na naman reklamo si ate. Nagdakdak kasi siya sa sa social media, di ba? Kung akong ganyan, kakasuhan ko na lang. Hindi ko na case to case basis naman sa bagay yun, di ba? Iyak lang siya si ate ng iyak. Tapos ayun. Maalat talaga siya. Pero pwede siya sa kanin. Tapos kinukomfort pa rin siya ni ate. Tapos, ito naman si kuya. O diba, ang hot ko talaga. Pinagpapawisan ako. Yung lipstick ko. Grabe, ang ganda ng buhok ko. Yung lipstick ko guys. Kahapon pa tong lipstick ko. Hindi pa na. Kumain na ako. Nagkape na ako. So, opak. Saan ka dyan? Saan nga ba yun? Diba? Ano tawag dito? Si ate iyak ng iyak. Kilala niyo yan guys. Parang medyo may pagkasikat na rin eh. Parang sikat siya sa TikTok. Ngayon, akala ko yung content niya, depression lang. Content lang. Sa totoong buhay pala nangyayari yan sa kanya. Sa akin kasi, puro lang naman ako advice. Kasi, feeling ko guys, perfect na yung buhay ko eh. Diba? Sabi nila, nobody's perfect. Siguro yung katawan ko hindi perfect. Pero yung buhay ko, feeling ko, perfecto na. Kasi masaya, kompleto. Happy and contented. Ano pa nga ba yun? Wait. Nagluluding. Sa akin lang, no? Kung ganyan nagloko yung jowa ko, iwanan ko siya, magpapaparty ako dahil single na ulit ako, ganon. Sa bagay, sa totoo lang, feeling ko hindi naman kasi ako iiwan dahil sa dami ba naman kasi na na nagkakagusto sa akin. Diyos ko, mga bata pa ning mga 17 hanggang 13. So, ano ba yan? Yung height ko ba pang 11 years old? Char. Ano ba yan, tong mga lalaki na to? Ang dami nila, guys. So, baka ikaw na doon yung isa. Ang dami nag-admire sa akin. But, thank you so much. Nakakataba ng puso, no? I'm so blessed that I have a face like this. Pure natural without chemical. Ano daw?
Seryoso, pagdating talaga sa sa itsura ko, wala na po talaga akong masasabi kung di kontento na ako. Kung mayroon man ako ipaparitoke, yung ilong ko lang. Kaya lang siguro mga hindi siya 50-50, no? Siguro mga 100 times ko pag-iisipan kung ipapagalaw ko pa o hindi na. Kasi my God, tingnan mo naman guys, may harap na ako, may likod pa. Hindi ko alam gusto nila yung puwet. Pero ako naman, kung may pera lang ako, pabawasan ko yung puwet ko. Ang laki kasi ng puwet ko. Grabe. Seryoso ha, nagmamaria pala din ako. Hala? Seryoso, alam niya ng alam niya ng jowa ko na, alam niyo na guys, for ano lang to ha, for adult lang to. Ay, wait lang, masusunog na. So guys, pag kami mga kaibigan namin, oy, guys, pasintabi sa mga kumakain, baka maasiwa kayo. So, para lang sa mga matatanda sa mga open-minded, yung channel ko talaga para lang sa open-minded. Dito ko lang sasabihin to ha. Nakakahiyaman. Nakakahiyaman pero totoo. Kasi kami mga kaibigan namin, mga kaibigan ko, nagkikwentuhan kami. Yung iba, nanlalalaki. Pero naisip ko, ayoko kasi baka magka-AIDS ako or what. AIDS doesn't matter. Yung autoimmune, ano yun? Autoimmune disease, ganon. So, yun ang iniiwasan ko. So, maraming nagkaka-attract sa akin. Pero never ako patol. Hanggang friend lang talaga. Hindi ako nakikipagkita, my God. Tsaka, nag-uusap kami ng mga friend ko. Siya din daw, nag-EFF. Ano mo yun? Finger looking good. De, seryoso talaga. Walang masama doon para sa akin kasi kaysa magkasala ka or 'di ba, kaysa magkasala ka or makasakit ka ng damdamin. So, why not, 'di ba? At least buhay mo 'yan, kung saan ka masaya, sabi nila doon ka. So, ako, okay na ako sa buhay ko, may lalaki o wala. Ayan, okay na ako. Tapos, grabe ang pawis ko. Basta yun lang guys, masaya na talaga ako kasi may bahay na ako. Yan na lang yung inatupag ko, makabayad sa utang, makabili ng ari-arian, yung mga ganun. Siyempre tayo, tumatanda na tayo, magiging matured na tayo. Yung inisip ko na lang paano bibili ng gamit yung anak ko, yung cellphone, mga gamit nila guys, yung ganun, pang everyday naming pagkain, mga bill, electric bill, payment, bill, mga ganun. Yun, di ba tayong mga may edad ng mga 30 plus, di ba? Parang ang happiness natin yung grocery, makompleto yung grocery natin, di ba? Tapos, mabigyan natin ng maayos na pagkain yung pamilya natin. Yun na lang, di ba? Tayo mga 30 plus na, yun na lang mga iniisip natin. Yung mga kaibigan ko, seryoso, kahit may mga jowa na sila, sumasama pa rin sila sa iba. Para sa akin kasi, kumbaga, na sila papunta pa lang sila, kami pabalik na. Yung ganon. So, di ba? Hindi naman ako, ipokrita para sabihin kong perfect akong tao. Seryoso, nagkamali din naman ako. Pero nung bata pa ako niyan, tsaka alam naman ng jowa ko yun. Papakasalan na ako. Kaya lang, buntis na ako. So, kaya hindi ako natuloy. Kaya yun ang nangyayari talaga na yung iba, 4 na beses kinakasal. Ako hindi pa kasi. Yung iba kasi, di ba, 4 na beses nagpapakasal. Kaya hindi ako makasal-kasal. Pero seryoso guys, maliligo na ako kasi nakabuilo ako ngayon magdadaldal dito sa bahay kasi wala yung kapatid ko. Kasi pag nandito, kakaumpisa ko pa lang gusto na niyang matapos. Sa totoo lang, kung may pera lang ako, iuupa ko ng bahay yung kapatid ko. Diyos ko, nai-stress ako. Alam mo yun, makalat na nga ako dito sa bahay, dadagdag pa. Kaya ngayon guys, sasamantalahin ko na maligo tayo ng maligo, tapos habang mainit pa sa labas. Tapos
wala dito yung kapatid ko nagbiyahe, pinaalis ko. Sabi ko, mag-ano ka na nga doon, maglalamog ka na doon para para kumita ka ng pera. Tas ayun na nga guys, lahat na masaya ako sa ginagawa ko. Seryoso ha, as a housekeeping, 15 years na ako. Hindi ako nagsasawa. Ay nga pala, balik tayo dun sa kay Miss Monty Falcon. Di ko alam basta Falcon ata yung apelyido ng babae na vlogger, content creator. May pera naman siya kasi sabi nga niya nung kinasal siya, walang ambag yung jowa niya, yung ganun. So, hindi naman siya nangingialam. Kahit ako ginagawa ko rin yan kapag kamahal ko yung tao. Di ba? Pero, sa akin kasi, kahit naman bigyan ko siya, hindi rin naman niya tatanggapin. So, ang ginagawa ko, binibili ko ng mga ari-arian, mga katulad ng pag hindi, negosyo. Negosyo talaga yung target ko guys kasi parang hindi naman ako nag-aral ng businesswoman, parang business minded lang ako. Hindi ako nag-aral ng businesswoman kasi 14 college lang inaabot ko. Just hindi ako sa totoo lang, hindi ako nakapag high school, pero yung utak ko hindi ko alam kung saan ang gagaling kasi yung iba, diba, seryoso, may YouTube, kaya lang yung kita ko sa YouTube, binabayad ko sa mga na-scam. Pagka-scam ko, binabayad ko dito sa bahay, sa tindahan. 14,000 yung binabayaran ko guys every month. Bahay lang yun ha. Kuryente, tubig, tsaka gas, pagkain pa namin. Doon kami doon ako nahihirapan guys. So, para sa akin, alam mo yung pati yung kifay ng third party, gutom yata si kuya kasi kumain siya ng almusal. So, yung ganung sinabi pa niya dun sa content niya. So, para sa akin, pag may ganyan na nangyari, di ba, makukulong na yun. Di ba kasi kasal sila, yun lang ang pagkakaalam ko. Pag kasal sila tapos nagkaroon ng third party, makukulong talaga yung lalaki. Baka nga kasama pa yung babae kasi unang-una nabasa pa doon sa conversation na isang beses lang daw yung ganon. So, hindi naman ako perfect. Para sa akin, masakit lang kasi para sa akin, sa bagay iba-iba tayo eh. Pag ako talaga ganyan niloko, tapos kasal kami, para sa akin, magpapaparty talaga ako sa tuwa, iiwan ko siya, kung nga rin nagharap siya ng iba, iwan ko na siya, tapos magpa-party ako sa tuwa, na single ulit ako, tapos hanap na lang ako, di ba mas deserve, or pag hindi man ako humanap guys, sisiguraduhin ko na yung buhay ko maayos, maganda. Sa bagay siya naman kasi okay na yung buhay niya, maayos eh, kumbaga, swerte na siya sa buhay, sa jowa malas. So, para sa akin, kaya nasabi kong perfect yung buhay ko kasi, swerte na ako sa jowa, swerte pa ako sa business. Katulad nitong pag-YouTube ko guys, laway lang yung load lang yung punan ko, laway lang, kwento-kwento. Kahit pa paano, nakakabayad ako ng utang ko, diba? Hindi ko pa nga kinikinto yung kapitbahay ko dito eh. Pero wala na akong balak guys. Char-char lang yan. So, sa akin lang, para sa akin, yun lang na-blank ko na yung isip ko guys. Kasi nagluluto ako, natataranta ako. Nagluluto kasi ako habang nag-vlog. So, ayun yun lang ako nagkaroon ng time. Para sa akin, ay siya, ito yung pinakamalupit. Malalaman nyo kapag ang jowa nyo ay nagloloko. Mainit ang ulo sa inyo, hindi sila malambing. Makikilala nyo yan kasi kilala nyo yung jowa nyo, nagsama kayo, di ba? For me, nalalaman ko kapag may pera yung jowa ko kasi hindi siya malambing, ganon, kilala ko siya. Kaya sabi ko sa inyo, makikilala nyo galing ng jowa nyo. Kaya bago kayo magjowa, kilalanin nyo mabuti. Hindi katulad ng kakilala ko na kakakilala lang, my God, sumama agad. O, saan ka doon? Ayan, sa akin kasi, hindi ako basta-basta may love kung sakali. Maghirap ka muna. O, tapos tinitest ko siya kung seryoso siya o hindi. Kasi ako yung tipo ng babae na masarap magmahal pero ubod ng silosa. Mas gusto ko yung ako yung nagsisilos kaysa ako yung pinagsisilosan kasi ako
wala akong ginagawang, alam ko sa sarili ko, buo yung loob ko na mahal ko siya. Wala akong ibang ginagawang masama. Pero once na ako nagselos, iba na yun. Kasi nararamdaman ko na yun. Tapos, yun nga guys, malalaman nyo na may kabit yung jowa nyo kasi late siya umuwi. Late. Tapos nagsisinungaling siya sa'yo. Doon mo malalaman kapag may kabit yung jowa nyo guys, kapag may third party. Late umuwi, nagsisinungaling, ganon. Tapos, tawag dito, lagi kayong minamala sa buhay. Pero minsan nagkataon lang naman. Nagkataon lang yung malas sa buhay, seryoso. Kasi minsan kasi kaya tayo minamalas kasi meron tayong nasaktang tao. Seryoso yun guys. Kasi minsan kasi kaya sabi nila magbayad tayo ng karma. So magkawang gawa tayo para mabayaran yung mga karma natin. Karmic debts ang tawag doon. So may good karma, may bad karma. So sabi nga nila, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, babalik sa'yo ay mabuti din. So para sa akin, nakasakit talaga ako ng damdamin guys. Siguro yun, may nangyari din sa akin. Sa akin naman kasi, pera ang nawala sa akin. Yun ang nawala sa akin. Pero, bago pa naman mawala yung pera ko, nagbibigay naman ako dati. Pero, parang nababawi ko na rin naman guys, yung perang nawala sa akin. Kaso nga lang, binabayad ko sa mga utang ko. Pero, yun lang ang problema ko ngayon guys. Thank you for watching. Maliligo na ako. Excited na ako. Bye!